Sa panahon ngayon, napakadali na lang kumita ng pera gamit ang internet. Kahit sa simpleng pag-copy-paste ng mga content, pwede na tayong kumita. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng pera sa YouTube Shorts o di kaya Facebook Reels sa pamamagitan ng paggawa ng content na inspired sa ibang video. Sa mga hindi naniniwala na pwedeng kumita sa paraan na ito, narito ang ebidensya. Meron akong i-reveal na sikreto mamaya sa video na to na makakatulong sa inyo kung paano mas kumita gamit ang method na ito at kung paano mas madaling palakihin ang inyong mga social media at ma-monetize ng mabilis. So with no further ado, simulan na natin kagad. Step 1, paghanap ng inspirasyon. So dito sa step 1, ito yung pinaka-importante sa lahat. Maghanap tayo ng isang channel na gumagawa ng mga story videos na pwede nating i-replicate. For example na lang itong channel na Gabe Sweets. So itong channel na to, nag-upload ng mga story videos sa shorts and sobrang daming views yung nakukuha nila. Kagaya na lang nito, merong 2.7 million, ito merong 1.9 million, ito merong 4.4 million views. So sobrang dami and ito yung pwede nating i-replicate ng mga videos. And actually kumikita na yung channel na to ng malaki dito sa YouTube. So pwede nating i-check yan using Social Blade. So kopyahan lang natin yung pangalan ng channel, paste natin dito, click search, and then makikita natin dito yung statistic ng channel. So, ang channel na to ay nag-upload mostly ng mga short form content sa YouTube. And yung kinikita niya is nasa $453 to $7,000 yan every month. Okay? And makikita rin natin dito yung kanyang mga statistics in terms of views, estimated earnings per video. So, marami tayong makikitang data dito sa Social Blade. Actually, napaka-useful ng website na ito. So, ito yung perfect na channel na pwede natin gawing inspirasyon. Dahil kumikita na siya and nakakakuha siya ng madaming views sa kanyang YouTube Shorts. So, this means na kapag gumawa rin tayo ng mga ganitong klaseng content, malaki ang chance natin na magkakakuha din ng views and ma-monetize din dito sa YouTube Shorts. And actually, pwede rin natin i-upload yung mga videos na nagawa natin sa Facebook Reels, sa TikTok, and sa Instagram para mas madami tayong chances na kumita sa ganitong klaseng method. So ito malupitang tip, kapag nakakita kayo ng mga video sa YouTube Shorts, sa Facebook Reels, or kahit sa TikTok na madaming views, that means yung video na yan is maganda, and kapag gumawa ka ng similar video, malaki ang chance na ipopromote ka ng mga algorithms ng iba't ibang social media and makakuha ka rin ng maraming views. Step 2, pag-edit ng video. So dito sa step na to, dito ko ituturo sa inyo kung paano ba gawin yung mga ganitong klaseng video. And do not worry kasi kahit beginner ka pa lang sa editing, kayang-kaya mo itong gawin. Parang copy-paste lang ito. Okay? So for example, dito maghanap lang tayo ng video na may maraming views. Okay? For example, ito yung merong 2.7 million na views. So ito yung gagawin nating inspirasyon. Kung gagawin natin is click lang natin yung video, pause muna natin, and then dito sa taas meron tayong makitang URL, and then itong meron nakalagay na shorts, papalitan lang natin yan ng video. Why are over 200 Okay? Americans? So pause ko muna. So bakit natin ginagawa ito? The reason is para makuha natin yung transcript ng video and makagawa tayo ng sarili nating script. So hindi natin kukopyahin yung script, gawin natin siyang inspirasyon. So ito, meron tayo ditong show transcript. Okay? Click natin, and then ito yung makikita natin. Ito yung script ng buong video. So ang gagawin lang natin is toggle timestamps ito para mawala yung mga timestamps. Okay, so yung next na gagawin natin is kakopy natin yung transcript na nandito. Bam! And then punta tayo sa ChatGPT. So dito sa ChatGPT, magre-request lang tayo na i-rewrite yung script na nakuha natin dito. So rewrite this script. I-rewrite natin siya. So ginagawa natin ito para hindi magkaparehas yung script. Okay? Para maiba siya ng konti. Pero yung story, same pa rin. So eto na yung rewritten script. So next, gagawin na natin yung video mismo. Okay? So open lang natin yung ating video editor na CapCut. Okay? So click lang natin new project. So next natin na gagawin is punta tayo dito sa text. Then click na itong default text. Then punta tayo dito sa text to speech. So ang next na gagawin natin is dito sa default text, okay, dito sa taas, dito natin ilalagay yung ating script. Okay, so punta lang tayo sa ating script. So hindi natin siya pwedeng ilagay lahat, i-copy paste lahat kasi hindi siya mariread ng AI voiceover ng CapCut. So pakonti-konti natin dapat. For example, itong first two sentence,
Copy, then paste natin dito. And then pagkatapos niyan, punta tayo dito sa text to speech. Then maghahanap tayo ng AI voice over. So maghahanap muna ako. So nakapili na ako ng AI voice. Kinik ko lang itong start reading, and then ito bibigyan na tayo ng ating AI voice ng CapCut. So eto na siya, nandito sa baba. So pwede na nating i-delete yung ating text na nandito sa taas, itong merong orange. So ating i-Control X yan para ma-delete, and then meron na tayong voice over. So pakinggan muna natin. Why would over 200 Americans So pwede natin siyang palakasan kasi medyo mahina siya. So palakasan natin ng konti. Around, lagay na lang natin. Why would over 200 Americans choose to live in North Korea? Okay, so napaganda ng boses ng AI dito sa CapCut. So next natin na gagawin is ika-cut lang natin itong mga spaces na nandito para professional talaga siya na pakinggan. So para makat yung mga spaces, ang gagawin lang natin is kiklik natin ito, and then meron tayo ditong ito, split or Control B. So Control B lang natin yan para makat, and then drag lang natin to para mas mabilis, then Control B, Control B. Alright, so pagkatapos natin na makat yung mga spaces, click lang natin and then hold natin yung control para maklik natin yung lahat. Okay? Bam, bam, dito, bam, bam, dito, bam, bam, and then press natin Control X for delete. Boom. So nawala na yung mga spaces. The next thing that we want to do is atin lang siyang ikumpone. Okay? Basta pagtutumpiin-tumpiin natin siya or ipagdidikit-dikit para mawala yung mga spaces. Gagawin din natin yan sa ibang script na nandito kasi hindi pa natin natapos. So ka-copy paste lang natin. Copy, bam, and then balik tayo sa CapCut. Then click natin ulit itong default text. Okay? Lalagay natin siya dito. And then dito lalagay natin yung script. Okay? And then may mili tayo ng ating text to speech. So nandito lang yan sa taas. So actually yung pinili ko itong si Jeffrey. So ako naka pro version ako kasi 400 pesos a month lang naman. So I'm gonna click this one and then start reading. Okay, para ma-read na ng AI voice yung ating script. So tapos na. Delete lang natin yung mismong text, and then volume natin yan 13, bam, and then di-delete natin yung mga unnecessary spaces para maging professional naman yung ating voice over. And that's it. Meron tayong script. So gagawin lang natin yan sa lahat ng nandito sa ChatGPT, yung ni-rewrite natin na original script. Okay, so next natin na gagawin is yung mga visuals. Okay, lalagyan natin ng mga visuals, yung mismong video. So before natin yan gagawin, punta muna tayo dito sa modify, click natin, and then frame rate, okay, to change natin siya into 60 frames per seconds. Save, and then dito din sa ratio, okay, to change din natin siya to 9:16. Kasi ito yung mga sizes ng mga Facebook Reels and YouTube Shorts, Instagram Reel. So ganito yung mga sizes niya. Para gawin natin yung visuals or yung mismong video, the thing that we need to do is dapat natin pakinggan yung voice over. And kung ano yung sasabihin ng voice over, yan yung ilalagay natin na visuals. And ang maganda dito sa CapCut guys, meron na siyang built-in na mga visual. Hindi mo na kailangan kumuha pa or mag-re-upload pa sa internet. So what I'm talking about is ito. Punta ka dito sa media, then dito library. So dito sa library, maraming mga videos na pwede nating gamitin, pwede nating i-edit, and hindi tayo mga-copyright. And meron din tayong AI-generated images. Pwede rin tayo mag-generate ng AI image and then gamitin natin dito sa mismong video natin. Just like what I said earlier, kung ano yung sasabihin ng voice over, yan yung ilalagay natin sa visuals or sa video. So, pakinggan muna natin kung ano yung sasabihin ng voice over. Why would over 200 Americans choose to So, sinabi niya, why over 200 Americans? So, maglalagay tayo ng visuals na 200 Americans. Okay? So, lalagay lang natin dito, Americans. Pwede tayong gumamit ng photos, meron ding videos. So, ako, usually, yung gusto ko is yung videos. So, maghanap tayo dito ng Americans, maraming Amerikano. People na lang. Okay? People. Video ng maraming tao. For example, ito. So, before pala maglagay tayo ng visuals, ito muna pinaka-importante. Dapat itong voice over, kiklik muna natin siya lahat, then right-click, and then create compound clip.
Okay, para maging isa yung ating voiceover. Kapag hindi natin siya ginawa, pero mag-error kasi siya. Para mag-error. So, ito, nagawa na natin. So, 200 Americans, ito na lang yung gagamitin natin. Kasi parang mga Americans naman tong mga tao na nandito. Then, stretch lang natin siya. Yan. And then, let's play the voiceover. Why would over 200 Americans choose to live in North Korea? Chose to live in North Korea. So, North Korea. Try natin kung meron tayong makukuhang North Korea na visuals na nandito. For example, ito. So, ang gagawin natin is stretch lang natin yung video. Yan. And then, pakinggan natin ulit yung voiceover. Saan ba natin siya puputulin? Korea, arguably the most notorious country globally. Surprisingly, Yan. So, dito natin siya ikakat. So, ito yung gagamitin natin. Delete right para ma-delete yung right side ng video. Okay. So, yan yung gagawin natin sa buong script. So, papakinggan natin yung voiceover. Kung ano yung ibabanggit ng voiceover, yan yung ilalagay natin sa video or sa visuals natin. Okay? Kapag wala kayong nahanap dito na visuals or photos, pwede tayong pumunta sa AI generated and mag-produce ng sarili nating AI generated image. Okay? So, for example na lang, okay, ito. surprisingly, despite the technical state of war between Okay, so meron binanggit dito na war. So, pwede tayong mag-generate ng AI image na war. Okay, so try natin, okay, para makita nyo. Korean war. So, ito try natin kung makakuha tayo ng magandang image. Ito yung binigay ng AI, isang sundalo, Korean soldier. So, pwede rin, pero try natin i-adjust. Okay, so ito, adjust muna natin yung size. Ito, 6'9 by 16. Okay, and try natin mag-produce ulit ng AI image. For example, Korean war soldiers fighting. Try natin kung makakuha tayo ng magandang AI image. So, ito, pwede to. Okay, mas maganda to. Meron mga soldiers there na nakikita. So, click lang natin yung plus icon and then ito yung makukuha natin. So, let's play. Surprisingly, despite the technical state of war between the USA, surprisingly, despite the So, naka-stay put lang siya. So, pwede natin gawin dyan is i-zoom natin siya. Okay? Para gumalaw naman siya, hindi siya boring. So, punta lang tayo dito sa effects. And then, punta tayo dito sa lens. Then, hahanapin lang natin yung zoom effect. Okay? So, ito, zoom lens. Okay? Apply lang natin. Drag natin siya dito sa mismong footage. And then, ito yung resulta niya. surprisingly, just So, medyo mabilis siya. Adjust natin ng konti. Speed, very slow. And then, surprisingly, despite the technical state of war, yan. So, parang nag-zoom na siya. surprisingly, despite the So, parang nag-zoom lang siya para hindi siya medyo boring. So, gagawin lang natin siya sa buong script para makabuo tayo ng isang story video. Alright, so tapos ko nang lagyan ng mga visuals yung script, and then next na gagawin natin, we just need to make it more dramatic. And to do that, ito yung ginagamit ko. Punta ako sa effects, and ito yung ginagamit ko, vignette or vignette. Itong effect na to is napaka-effective niya, telling very cool stories kasi parang naging cinematic siya. Okay, meron siyang parang black dito sa gilid. Okay, very very cinematic. And the next thing that we need to do is of course lagyan natin siya ng captions. So para magawa yan, punta lang tayo dito sa text and then auto caption and then generate caption. So meron na tayo ditong captions. The next thing that we need to do is click all and then papalitan natin siya ng font style. So ang paborito kong gamitin is itong elegant. So the next thing that we need to do is punta tayo dito sa animation and then lalagyan natin siya ng animation. So dito sa captions, ang paborito kong gamitin dito is yung word per word. Okay, so sobrang ganda na niya. So balik tayo dito sa text and change ko lang yung font size para mas malaki siya. Lalagay lang natin siya dito sa gitna. And then yung kanyang color, change natin to yellow para mas makita siya. Then pwede rin natin siyang lagyan ng shadow. Okay, para ma-emphasize talaga yung kanyang wordings. Tayo natin 20 para mas malaki. why would over 200 Americans choose to live Okay, so the next thing that usually I do is lagyan siya ng dramatic na background music. So to do that, punta lang tayo dito sa audio and then maghanap tayo dito ng dramatic sound effects. So try natin dramatic. So maghanap lang tayo dito. So pakinggan natin, atin muna itong adjust yung kanyang volume, mahina lang background music. Then cut lang natin of course. Then try natin pakinggan.
Why would over 200 Americans choose to live in North Korea? Okay, so maganda na siya, napaka-suspense, napaka-dramatic ng background music, and yung feel ng video is na-dramatic rin. So, talagang maganda yung mga ganitong klaseng video, and for sure kapag nagawa natin siya ng tama, makakuha tayo ng million views. Step 3, upload and monetization. So dito sa step 3, dito natin pag-uusapan yung aking secret method or secret technique na ginagawa para mabilis yung kitaan natin sa strategy or method na ito, itong gagawin natin na mga story videos. So ito yung pinaka-importante sa lahat para sa akin. Kapag gumawa tayo ng ganitong klaseng channel, okay, gumawa tayo ng mga ganitong klaseng videos, ang pinaka-importante na natin na dapat gawin, okay, is to upload consistently. Okay, now, kapag bago pang gawa yung channel mo or yung Facebook page mo or yung TikTok, dapat hindi ka muna mag-upload ng marami, okay, kada araw. Kasi madidetect ng algorithm yon, and iti-treat nila yung channel mo or yung Facebook page mo or yung TikTok mo as a spam channel. Ang importante dito, dapat one video lang per day for at least a month, and dapat maging consistent ka. Kapag nagawa mo yon, I'm 100% sure magkakaroon ka ng views. Hindi ka man ma-monetize, magkakaroon ka ng maraming views. And kapag nagkaroon ka ng views, dun ka na magsa-start na paunti-unting ma-monetize yung mga channel mo, yung Facebook page mo or TikTok. Kasi ginagawa rin kasi ito sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, and of course dito sa YouTube. Okay? So ganun lang kasimple. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Sana makatulong ito. Sana kumita kayo dito sa strategy na to. So kung merong tanong, lagay mo lang sa comment section and itatry kong sagutin yung tanong mo. Maraming salamat sa panunood ng video na to. Sana marami kayong value na nakuha dito sa video na to. Yun naman yung importante para sa akin, and I will see you guys on my next one.